Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kung si Luka Doncic nga ay nakita natin na malaki na ang binawas ng timbang at talagang ginamit niya ang off-season na ito upang mag-concentrate sa kanyang workout at diet upang maiwasan ang mga injuries. Well, si Zion Williamson nga ay kabaliktaran kung saan-saan nga ito nakikita at kapansin-pansin ang pagiging out of shape nito. Tila ba retired na nga ang itsura ng tiyan nito mga kaibigan? Kung saan-saan na lang nga na party nakikita si Zion ngayon. At tila ba kapag off-season nito ay talagang off-season mga kaibigan, habang makikita mo nga tulad nila Steph Curry, LeBron James at iba pa na mga batikan ng superstar at multi-time MVP at champion sa NBA na wala nang kailangan patunayan pa ay patuloy pa din na nag-e-ensayo ng napakatindi ilang buwan bago mag-umpisa ang training camp. Habang si Zion nga ay lumulobo na naman, imbis nga na pumasok sa training camp na in shape, ay gagamitin niya nga ang training camp para maging in shape. Kung hindi pa din nga magbabago ang mindset ng former number 1 pick, sadly ay hindi niya maaabot ng kanyang full potential at magiging wasted talent lamang siya. At this point nga ay dihamak na mas maganda pa ang tinakbo ng career sa kanya nila Blake Griffin at Amar'e Stoudemire kahit na injury prone din ito. Tandaan din na may weight clause sa kanyang contract. Dapat nga ay may combined weight and body fat percentage siya na 295 para magarantiya ang 20% sa kanyang pinirmahan na kontrata. Si Zion nga ay 30 games lamang nilaro nito last season dahil sa injuries. Nagtala siya ng solid na 25 points, 7 rebounds and 5 assists sa average playing time na 28 minutes per game. Subalit may kasabihan nga tayo na the best ability is availability, and so far most of the time ay hindi siya available dahil sa mga injuries. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang si Jonathan Kuminga naman na humihingi ng 30 million per year sa Warriors noon ay mukhang titiklop na dahil hanggang ngayon ay hindi pa din niya napapapayag ang Warriors. Gusto nga siyang bigyan ng Warriors ng 2 years 45 million contract. Bali 22.5 million per year nga yan. Subalit wala doon ang kasiguraduhan ng minuto at hawak din ng Warriors ang team option sa second year. Ibig sabihin ay hindi niya kontrolado kung pwede na siyang pumasok sa free agency o kung saan siyang gustong i-trade ng Warriors. Habang andun din naman ang 7.9 million 1-year qualifying offer din ng Warriors mga kaibigan, at mukhang ito na lang nga ang tatanggapin ni Kuminga base sa mga latest reports ngayon dahil at least 1 taon lang nga siya sa Warriors at papasok na siya sa free agency matapos ang season na ito. Bagamat hindi siya masaya sa Warriors ay kailangan niyang pagbutihin ang kanyang performance dahil kung hindi nga ay babagsak ang kanyang value patungo sa susunod na free agency. Kaya naman ang 30 million na target niya ay malamang hindi niya ito makukuha kung sakali. So kailangan niya lang nga muna na maging professional at isang tabi ang sama ng loob sa Warriors, coaches and front office. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?